So hello sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, mag-unbox tayo ng isang very expensive na lapis, which is the Apple Pencil Pro. Okay, kaya ito, tara mga ka-J-Vlog, check natin. Then meron tayo ngayon i-unbox na isang accessory sa isang bagong labas sa iPad, which is the iPad Pro M4. So meron tayo ditong iPad Pro M4 na recently lang natin to na purchase. At ito kasi nakakatawa dito. Hindi na sana ako bibili ng Apple Pencil kasi I have the Apple Pencil 2 second generation doon sa luma kong iPad Pro 12.9 inches. So akala ko na mag-work or mag-i-integrate ang Apple Pencil 2nd Gen dito sa iPad Pro M4. Well, hindi po pala. Hindi po gumagana ang 2nd generation na Apple Pencil sa bagong iPads like the iPad Pro M4 and the iPad Air M2. Dahil yan dito sa nangyaring redesign when it comes sa placement ng camera, dahil ang camera and yung mga proximity sensor ng iPad ay nandito na po sa bandang right side pag naka-portrait orientation. Dati kasi 'di ba ang camera and sensors ay nandito sa taas, kaya yung Apple Pencil natin nandito. So ang dahilan nila kaya daw hindi gumagana yung 2nd gen dahil yung mga chassis ng camera ay nandito, so hindi siya gumagana yung mga charging niya, ganyan. Kaya sinasuggest ni Apple, bumili ulit kayo ng bagong lapis para sa inyong iPad. So, yun na nga nangyari. Napagastos ulit tayo at i-unbox na lang natin, which is the the Apple Pencil Pro. I don't know kung meron tong huge difference sa 2nd generation na Apple Pencil, pero let's check. So, very expensive kasi to, almost 9,000 pesos. Pero kung bibili kayo nito sa official store ni Apple sa Shopee, yung official reseller, makukuha nyo to na mas mababa sa kanyang SRP. So, nakuha ko to ng 8.8 sale ng 7,500 pesos na lang itong Apple Pencil Pro. Tapos, pwede rin siyang for SPay later, 6 months 0% interest. Dyan po yan sa Shopee. Pero, kung gusto nyo rin maka-purchase ng mga murang Apple Pencil, ay meron din po to sa GH or sa Green Hills. 7.5 din to mga ka-J-Vlog sa Green Hills. So, yon, kung interesado kayo, maglalagay po ako ng shop sa Green Hills na pwede mag-purchase ng Apple Pencil Pro. Okay, mamaya na natin tong iPad. Dito muna tayo mag-focus, which is dito muna tayo nag-focus. So, meron tayong artwork na sa bandang Apple Pencil. I don't know kung ano ba yung word. I think Pro P-R-O. Tapos, parang pinaganda lang na ganyan, no? Parang painting. Pero Pro yung pagkabasa ko. Di ba? So, ayan, chinek ko rin pala to mga ka-J-Vlog. Siyempre, tinignan ko kung may laman, kaya napil ko na siya. I'm so sorry. Pero tingnan natin. Hindi pa naman siya na-prepare sa aking iPad M4. So, designed by Apple in California. Ayan siya. Tingnan natin yung mga leaflets. Meron tayong Apple Pencil Pro. At walang Apple sticker. Siyempre, don't expect na may Apple sticker dito sa Apple Pencil Pro na to. Okay. Even naman sa mga first gen ay wala. So, ito na po yung lapis. Ito medyo nakakalungkot mga ka-J-Vlog. Walang kahit anong libreng pen tip, extra pen tip po dito sa Pencil Pro compare sa first generation, and I think dito sa 2nd generation may kasamang extra pair tip. Basta naalala ko sa first gen may extra pair tip yan. Dito sa Pencil Pro wala. Medyo madamot si Apple ngayon. Medyo yung tatlong pen tip nito nasa 1,000 plus eh. So check natin. Sana kahit naglagay sila ng isang di ba, ng isang extra. Kasi napupudpud to. Yung sa 2nd generation ko na palitan na yan eh. So wala nang any plastic material of course sa packaging ni Apple dahil nga sila, environmental friendly. Ayan. So ito na ang Apple Pencil Pro. Grabe, ang laki ng difference sa 2nd generation. Mga ka-J-Vlog, nagkaroon ng Pro na sulat. Joke lang. So, pero when it comes to design, very identical yung Pencil Pro and Pencil 2nd generation.
I think dito sa features, meron tong haptic feedback yung Pencil Pro. Mamaya i-share ko yung thoughts ko about dyan. Pero dito kasi sa Apple Pencil 2nd Gen, pag nagtatap kayo, di ba walang any feedback kayo, nafe-feel kayo, hindi nyo alam kung nagsiswitch na. Dito daw sa Apple Pencil Pro, pag tinatap nyo is meron na kayong mararamdaman na haptic feedback. So, check natin yan. Same lang naman din ng pen tip. Weight ay same din lang naman. So, nagkaroon lang tayo ng word na Pro dyan. So, game. Let's pair it sa ating iPad Pro M4. 11 inches. The first ever M4 chip ni Apple dito sa devices niya. Ay, nakita nyo yung subscription ko, Viva Max. Hindi ako nakasubscribe dyan, ha. Tingnan natin. Yan. Dumikit na siya, ha. Wow, imala nag-pair. So, welcome to Apple Pencil Pro. Your Pencil Pro unlocks a whole new iPadOS experience, letting you annotate, draw, mark up, and edit in the apps you use every day. So, pwede tayo mag-squeeze. Lightly squeeze Apple Pencil Pro to access the tools you need. Switch tools with a gesture. Double tap your Apple Pencil Pro to easily switch tools as you write, sketch, or draw. Scribble. You can write in any text field on your words. You can write any text field and your words automatically transform into typed text. So, nandiyan naman yung mga features na yan sa 2nd generation. Easily capture screenshots. Swipe your Apple Pencil Pro from the bottom left corner of your iPad to take screenshot. So, let's try it yung mga ano niya. So, try to squeeze. Hover over the screen and squeeze the Apple Pencil to quickly access the tools you need. So, hover natin. Ayun, may feedback na siya mga ka-J-Vlog. Meron na tayong certain vibration na nararamdaman. Compare sa 2nd gen na walang ganyan So, mas madali na tayo mag-switch ng tools. So, i-hover nyo rin. So, yan, di ba? Hover. Mas okay. And sana, di ba, nilagyan nila to ng eraser. Astig siguro yun na mag-erase ka na lang ng ganun na sensor. So, okay na. Try to scribble. Okay. Okay, J-Vlog. Okay, continue. Ito pa pala ang isang additional feature ng Apple Pencil Pro na wala sa mga predecessor is meron na pong Find My itong Pencil Pro. Na magandang feature yan, of course, kasi ilang beses na nawala yung aking Apple Pencil sa bahay na sobra kong nahihirapan hanapin. So, no need to worry, parang meron na ring AirTag version itong Apple Pencil Pro na pwede nyo siyang ilagay sa Find My. So, add pencil na natin sa Find My para mahanap natin yung Apple Pencil Pro pag na-misplace natin. So, done. And you good to go na tayo mga J-Vlog. So, ayan yung ating Apple Pencil Pro. Madikit naman siya. Compare kayo sa 2nd gen, hindi talaga siya dumidikit mga J-Vlog. Ayan, wala siyang ganong magnet. Ayan, ito yung 2nd gen. Hindi siya pwede sa sa iPad Pro and iPad Air 5th generation. Tingnan nyo. So sa GoodNotes pala ako mga ka-J-Vlog, dito ako nag-purchase ng app for taking notes. GoodNotes, okay yan. So try natin magbura. Squeeze. Sa GoodNotes, ayan siya, pag in-squeeze yung ganyan. Pero na siya yung parang na-hover na gano'n, yung parang black dot. Tapos, kahit saan pala siya i-squeeze nyo anywhere dito sa bandang gitna. Gitna pababa. Ayan, dito, pwede na siya. Ayan, so okay naman. Kaya for example, ganyan, dinan nyo lang. O, di ba? Habang susulat kayo, dinan nyo lang ng ganyan. Eraser, lakayan natin. Mas balik, squeeze. Mas madali siya. Eraser. Sulat. Eraser. Sulat. Eraser. Sulat. Eraser. So yun mga ka-J-Vlog yung ating unboxing and quick look dito sa Apple Pencil Pro. So yun nga, sa bibili or mag-upgrade ng iPad, quick reminder lang na kailangan nyo bumili ng bagong Apple Pencil para sa inyong iPad. Hindi po gagana yung 2nd gen kasi wala rin naman akong balak mag-upgrade, pero mapapa-upgrade talaga kayo ng di oras pag nag-upgrade din kayo ng iPad.
So, medyo okay, ano naman, meron din naman mga changes, lalo na sa Find My and yung squeeze feature niya nga. Pero when it comes sa precision, same lang naman din ng feel ko doon sa Apple Pencil 2nd generation. At kung interesado kayo, mura lang po ito sa official store ng Apple sa Shopee. Lalagay ko po yung link nito sa description box.